Umubo ang direktor, hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Totoong bumalik sila sa kanilang salita. Naiintindihan naman ang galit ni Arya. Kaya lang hindi nangyari ang naisip niya. Napanatili ni Arya ang kanyang banayad at mapagbigay na kilos mula sa simula hanggang sa wakas. After she used her eyes to signal Luna, mahinahon niyang sinabi sa direktor, kung ganoon, kaya kong tanggapin. Pero pwede ba akong manatili dito at manood ng shooting? Mananatili. Naghinala ang direktor na mali ang kanyang narinig. Sa sandaling kumalat ang balita ng pagpapalit, ang lahat sa lugar ng pagbaril ay naghihintay na makita si Arya na gumawa ng kalokohan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi lamang ito tinanggap ni Arya ng mahinahon, ngunit nais ding manatili. Ngunit hanggat pumayag siya, maaaring ibigay ni direktor ang trabaho. Kaya't hindi na siya nagsalita pa at pumayag sa hiling ni Arya. Sa labas ng pinto, narinig ni Maria ang balita mula sa assistant ng direktor. Napangiti siya. Hindi pwedeng masyadong mayabang ang mga tao. Ang isang artista na hindi man lang miyembro ng isang brokerage agency ay hindi tatagal ng higit sa ilang araw. Lalo siyang natuwa sa desisyon niyang pigilan si Arya sa pagpasok sa Auray. Walang makahuhula kung ano ang iniisip ni Arya, ngunit talagang handa siyang isuko ang lugar ng paggawa ng pelikula at gusto pa ring manatili at manood. Wala ba siya sa isip niya? Nang nag-uusap sina Arya at direktor, sinabi na ni Luna kay Martin ang bagay na ito. Kung alam ni Martin, katumbas ng pagkakaalam ni Allen. Mabilis na nagbago ang eksena sa paggawa ng pelikula. Para mabawasan ang hirap ng performance, binago ng direktor ang script. Iba rin ang kombinasyon ng pananamit. Tumingin si Helen sa salamin ng may pagmamalaki. Siguradong makukunan niya ang gusto niyang kunan. Ano ang isang maliit na Arya? Ang iba pang mga artista ay nagbulungan, naghihintay na makita si Arya na magbiro sa kanyang sarili. Humanda ka, Lee. Magsisimula pa lang ang direktor ng paggawa ng pelikula, may ilang figure na mabilis na pumasok sa set. Nasa pinakaharap ang art director ng Dahwa Entertainment. Sa sandaling lumitaw siya, ang direktor at lahat ng mga tauhan sa set ng pelikula ay tumigil sa kanilang ginagawa. Director Chen, bakit ka nandito? Nakilala siya ng ilan pang artista at agad nilang inayos ang kanilang mga damit at makeup. Gusto nilang mapalapit sa kanya. Si Rick Chen iyon, ang taong pinahahalagahan ni Director Jones ng Dahwa Entertainment. Ilang tao ang pumipila para makilala siya. Ang makilala siya ay katumbas ng pagpindot sa threshold ng Dahwa. Isa itong pagkakataon na hindi inaasahan ng maraming artista. Gayunpaman, hindi pinansin ni Rick ang kanilang mga papuri. Dumiretso siya sa gilid ni Arya at magalang na sinabi, Miss Arya, hindi ko alam kung interesado ka sa cooperation last time. Inayos na ni Dahwa ang lahat at hinihintay na lamang niyang tumango si Miss Arya. Anong klaseng background ang kailangan ni Arya para maging magalang si Rick Chen sa kanya? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pakiramdam ng kanilang pag-uusap, masasabi na ang Dahwa ay tinali si Arya. Siyempre, ang nasa likod ni Rick Chen ay si Allen Jones. Hindi kaya nagkaroon ng malapit na relasyon si Arya kay Allen Jones. Alam ni Arya na sinasadya ni Allen ito. Tumingin siya kay Luna ng walang bakas at saka ngumiti kay Rick, pag-iisipan ko itong mabuti. Mangyaring pasalamatan si Director Jones para sa akin. Tumango si Rick at bumaling sa direktor. Ngumiti siya at sinabing, Miss Arya, coming to shoot this commercial is your honor. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya kasama ang mga taga-Dahwa. Habang unti-unting naglalaho ang mga yabag, may mga bulungan sa venue ng paggawaan ng pelikula. Nanaginip ba ako? Pinuntahan niya talaga si Arya. Sa pagtingin sa paraan ng kanilang pagsasalita ngayon, si Arya ay napakalakas. Naikuyom ni Helen ang kanyang mga kamao at tinitigan si Arya. Galit siya pero hindi niya magawang magalit. Hinila siya ng kanyang manager, hindi pa huli para ibalik ang role kay Arya ngayon. Talagang may pakikitungo si Arya sa mga Dahwa. Maaari nilang ibuli si Arya ayon sa gusto nila, ngunit hindi nila kayang labanan ang mga Dahwa. Kung hindi, ito ay katumbas ng paghukay ng sarili nilang libingan. Wala sa mga artistang tinutukan ng mga Dahwa ang makatayo. Inapakan ni Helen ang kanyang paa ng awkward, ayoko di. Pero sa sumunod na segundo, itinulak siya ng manager niya sa harap ni Arya. Puno ng ngiti ang mukha ng manager niya. Miss Arya, sorry talaga.
Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. This time's filming, mag-withdraw kami at ibabalik sa inyo ang kota. Ngayon pa lang ay naagaw na niya ang kota ni Arya sa sobrang yabang. Ngayong nakita niyang lumitaw ang mga dahwa, natakot siya kaya umatras siya. Si Helen ang nagwagi sa Best Newcomer Award ngayong taon. Sa background, ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Ngunit kailangan pa rin niyang iyuko ang kanyang ulo sa harap ni Arya. Labis ang pagtatampo ni Helen sa kanyang puso. That was just a movie star na walang nagustuhan. Talagang nagkaroon siya ng ganoong relasyon sa mga dahwa. Masyado siyang walang hiya. Tinulak siya ng manager, Helen, humingi ka agad ng tawad kay Miss Arya. Hindi ka ba hinangaan ng husto si Miss Arya ngayon lang? Baka magkita ulit tayo sa set ng pelikula in the future. Dahan-dahang itinaas ni Arya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanila. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Wala kang ginawang mali. Sa bilog na ito, ang pansamantalang pagpapalit ay karaniwan. Nakaupo lang si Arya at hindi sumagot sa kanilang mga salita. Kung gusto niya itong agawin, gagawin niya. Kung hindi niya ito maagaw, pagkatapos ay natatakot siya at nais niyang ibalik ito sa kanya. Paano magkakaroon ng gayong kalayaan sa mundo? Nais ni Arya na ipaalam sa kanila na hindi siya kailanman isang taong madaling manipulahin ng iba. Espesyal na nagpadala si Allen ng isang tao upang tumulong sa kanya. Hindi niya sasayangin ang magandang intensyon at pag-aalala nito. Gusto niyang ipaalam sa mga taong ito na gumamit ng mga koneksyon sa likod ng pinto kung gaano siya kalakas. Nakita nila na ang ugali ni Arya ay matigas at hindi makatayo ng alangan sa lahat ng oras, kaya't maaari na lamang silang umatras. Noong una ay inakala ni Maria na sasamantalahin ni Arya ang sitwasyon upang muling barilin, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kalmado ang kanyang reaksyon. Ang hindi alam ni Maria ay si Arya dahil ang lakas niya ay walang makahihigit sa kanya. Dahil gusto ni Helen na mag-shoot, hinayaan niya siyang mag-shoot. Ngunit ang resulta ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng backstage. Dahil sa biglang pagsulpot ng art director ng dahwa, nagbago ang tingin ni everyone kay Arya. Ang kapaligiran ng lugar ng paggawa ng pelikula ay nagbago din ng 180 degrees. Umupo si Arya sa isang hindi mahalata na lugar at tahimik na pinanood ang pag-usad ng paggawa ng pelikula. Kaya pala sobrang nakakatakot ang direktor ng dahwa. Kailan kaya siya magkakaroon ng ganoong impluwensya? Hindi siya umaasa sa sinuman, ngunit sa salitang Arya. Galit na humuso si Helen na naghahanda sa pag-shoot sa kabilang side, magaling ba siyang mag-shoot? Hindi pa rin ako naniniwala na marami sa atin ang mas mababa sa kanya. Napabuntong hininga ang manager. Nanood lang siya ng clip mula sa side ng direktor. Isang shot lang ang kinuha ni Arya at sapat na iyon para masiyahan ang direktor. Ang kanyang pag-arte at eksena ay talagang nakakagulat. Gayunpaman, ang iba ay mas mababa kung ihahambing dito. Gayunpaman, sinubukan niya ang lahat para aliwin si Helen. Hindi rin masama ang lakas mo. Hanggat kumuha ka ng magandang shotty. Tawagan mo agad ang tito ko. Gusto kong malaman niya na binubuli ako ni Arya ngayon. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan niya sa entertainment industry sa hinaharap. Ibinaba ni Helen ang pangungusap sa isang huff at pumasok sa kanyang mataas na takong. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Helen ang kanyang husay sa pag-arte, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya maintindihan ang esensya ng shoot. Wala sa mata niya. Matigas ang mga galaw niya at exaggerated ang ngiti. Bukod dito, hindi niya makita ang posisyon ng kamera. Wala pang 20 minuto ay sumigaw na ang direktor hanggang sa namamaos ang lalamunan sa kakasigaw. Ang ganitong sitwasyon ay hindi bihira, ngunit sa paghahambing ni Arya ngayon, ang lakas talaga ni Helen. Sa orihinal, ang pagkakataong ito ay kay Arya, at napatunayan din nito na ang mga may malakas na husay sa pag-arte lamang ang maaaring magtanggal nito. Ngunit si Helen ay nag-overestimate sa sarili niyang kakayahan at nagpumilit na agawin ito. Ngunit ang resulta ay naging ganito. Si Maria at ang iba pang mga manager ay tumingin sa malayo ng walang magawa. Ang ganitong uri ng pagbaril ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Hindi kaya ganoon talaga kalakas si Arya? Naalala ni Maria ang pagganap ni Arya ngayon. Kinailangan niyang aminin na kahit na may mga artista siya sa kanyang mga kamay sa loob ng ilang taon, hindi siya maaaring gumanap ng mas mahusay kaysa kay Arya.
Higit pa rito, mayroong isang uri ng subconsciousness sa mga tao. Kung si Arya ay maglakas loob na kumilos, mahirap para sa mga tao na iwanan siya pagkatapos mapanood ang kanyang pagganap. Parang may kakaibang magic sa katawan niya. Siya ay ipinanganak upang maging isang artista. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nanalo sa puso ng maraming tao at ang Movie Queen Award. Matapos ang ilang taong pag-ipon, mas kapansin-pansin ang kanyang husay sa pag-arte. Nang makitang natapos na ang pagbaril, tumayo si Arya. Nahihirapang naglakad ang direktor. Arya, hindi ka pa nagpapalit ng damit. Dapat ang huling eksena ang gagampanan mo. Bahagyang tumingala si Arya at mahinang sinabi, okay. Nagbago ang ilaw at umupo si Arya sa harap ng kamera. Sa sandaling nakabukas ang kamera, ito ay isang nakamamanghang eksena. Sa loob lamang ng maikling 20 segundo, natapos na naman niya ang paggawa ng pelikula. At ito ay ginawa sa isang shot. Nang makita ng direktor ang eksena sa screen, hindi niya napigilang sumigaw, sige. Tamang-tama, huminto ka. Ginamit ni Arya ang kanyang lakas para patunayan ang isang pangungusap. Ang mga tunay na diamante ay hindi kailanman natatabunan ng alikabok dahil sa edad. Ang mga baguhan na tulad nila ay kailangan pang matuto ng marami. Malamig na tiningnan siya ni Maria. Paano kung makapangyarihan siya? Kung hindi siya makakakuha ng kontrata mula sa isang makapangyarihang brokerage agency, siya ay malilimutan. Nang magpalit na si Arya ng kanyang damit, natanggap ng direktor ang balita na nakaparada ang kotse ni Allen sa parking lot at gusto siyang makita ng huli. Agad na ibinaba ni Director Hall ang lahat ng kanyang mga gawa at sumugod. Habang papunta sa parking lot, nagtataka siya kung bakit bigla siyang gustong makita ni Allen. Naisip niya ang nangyari kanina at iniisip kung may kinalaman ba ito kay Arya. Pinag-isipan niya iyon at napagtanto niyang malamang na hindi. Kung pinaninindigan ni Alan Jones si Arya, malapit na sila sa isa't isa. Kung gayon ay hindi sana hahantong sa ganito si Arya. Ginamit na ni Arya ang kanyang lakas para patunayan na hindi siya malalampasan. Ang pinakamahalagang bahagi ng patalastas ay tiyak na bahagi niya. Magalang na tumayo ang direktor sa harap ni Allen, Director Jones, hinahanap mo ako. Nadaanan ko lang. May narinig akong nangyari habang nagtatrabaho ka. Gusto kong itanong kung may naghahanap ng gulo kay Arya. Ang direktang salita ni Allen ay natigilan kay Director Hall. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Nang sumagot siya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tungkol dito, kung may naghahanap ng problema kay Arya, maaaring si Helen ang gustong magpakita ng higit pa. Sa totoo lang, wala lang. Sa huli, mas maganda ang fragment ni Arya. May bahagyang malamig na pawis sa noo ni Director Hall. Umiwas ng tingin si Allen at inutusan ang driver na magmaneho. Pinanood ni Director Hall ang pag-alis ng sasakyan. Napakahina ng kanyang mga paa kaya hindi siya makatayo ng maayos. Mabilis siyang bumalik sa filming site at gustong humingi ng tawad kay Arya. Kung alam niya na si Arya ay si Allen bilang kanyang suporta, ginamit niya si Arya para sa buong commercial. Sa industriya ng entertainment, may ilang mga artista na nagkaroon ng ganitong uri ng karangalan upang makuha si Alan Jones na personal na lumabas para sa kanya. Gayunpaman, natapos na ni Arya ang paggawa ng pelikula at umalis. Pinalampas ni Director Hall ang pagkakataon at gumawa ng desisyon sa lugar. Ang lahat ng mga kawani ay magtatrabaho ng overtime at siguraduhin na ang mga pag-edit sa mga susunod na yugto ng komersyal ay gagawin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, mabilis itong may broadcast. Maaari din itong isaalang-alang bilang pakikiramay para kay Arya. Napakahusay para kay Arya na lumahok sa paggawa ng pelikula ng malakihang advertisement ng serbisyo publiko sa oras na ito. Sa kabutihang palad, si Arya ay may mabuting ugali at hindi nakipagtalo kay Helen at sa iba pa. Kung hindi, ang mga taong iyon ay napilitang umalis kaagad sa industriya ng entertainment. Pero bakit hindi pumirma ng kontrata si Arya kay Dahua? Kung mayroon siyang ganoong payong, malaya siyang makakabiyahe sa entertainment circle. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap ng tawag si Director Hall mula kay Melinda. Balita ko tapos na ang filming. Kamusta ang performance ni Arya? Perpekto. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakita ng napakagandang aktres. Mahinahong pagsusuri ni Director Hall.
Sa pag-iisip tungkol sa personal na pagpapakita ni Allen para kay Arya, hindi gaanong sinabi ni Director Hall para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Ngunit labis na nagmamalasakit si Melinda kay Arya, ito ba? Gaya ng inaasahan, hindi ito lumagpas sa inaasahan niya. Agad namang sinabi ni Melinda sa kanya, actually si Arya is already a contracted artist of Aorai. Umaasa ako na maaaring isaalang-alang ng Director Hall si Arya kapag may bagong gawain sa hinaharap. Nais din ni Melinda na bigyang daan si Arya. Kung gayon paano ang bagong taong dinala ni Maria? Ang isa sa kanila ay isang bagong dating sa Star Plan. AV, tama ba? Siya ang pinakamahusay sa mundo, tama ba? Naalala ni Director Hall ang performance ni Eve. Kitang-kita niya ang anino ng pagsasanay sa performance school. Bagamat nagsumikap siya, mahirap para sa mga tao na matandaan na marinig. Masasabing wala siyang masyadong personal na katangian. Nakikita ko. Anyway, salamat sa pag-aalaga sa shooting ngayon. Oh, tama. Ngayong pinirmahan na ni Arya ang kontrata sa Aorai, hindi na ito isinapubliko. Dapat mong ilihim sa akin kahit kay Maria. Ngayon lang naintindihan ni Director Hall ang intensyon ni Melinda. Hindi lamang niya gustong suportahan si Arya, ngunit gusto rin niyang pahirapan si Maria. Tila reshuffle ng Aorai ang kanilang mga card. Siyempre, pumayag si Director Hall sa kahilingan ni Melinda. Kaya lang, hindi niya inaasahan na maririnig niya si Maria na nakikipagtsismisan sa ibang managers pagkabalik niya sa opisina. Magaling ba si Arya? Isa lang siyang third-rate na aktres na walang brokerage agency. Nagkataon lang na bagay sa kanya ang tema ng shoot ngayon. Ilang taon pa kaya siya maglaro? Inilabas na ng ating Aorai ang kanyang resume. Kumunot ang noo ni Director Hall at naglakad. Kino-question mo ba ang mga kakayahan ni Arya dahil sa aking paghusga? Tanong ni Director Hall. Hindi ko alam kung ilang taon pa kayang kumilos si Arya, pero kung hindi mo talaga siya matitiis, sa palagay ko haharangin mo ang sarili mong landas sa entertainment circle. Kung nakita ni Melinda ang pagganap ni Arya, tiyak na hindi niya sasabihin ang mga salitang ito. Manager ka lang sa ilalim niya, kaya dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita at huwag gumawa ng gulo para sa Aorai. Ngumisi si Maria. Alam niyang magkaibigan sina Director Hall at Melinda, ngunit ang usapin ng Aorai ay hindi dapat punahin ng isang tagalabas na tulad niya. Bagaman hindi mataas ang posisyon ko sa Aorai, may karapatan akong magsalita sa mga artista. Naglakas loob akong ilagay ang aking mga salita dito ngayon. Hanggat ako, si Maria, ay nasa Aorai, hindi ko papapasukin si Arya sa Aorai. Iba ang tingin sa kanya ni Director Hall. Lalong naging mayabang si Maria. Sa pagtugon sa kahalagahan ni Melinda, sinabi niya ang mga mayayabang na salitang ito. Hindi nakakagulat na hindi sinabi ni Melinda sa kanya ang tungkol sa pagpirma ni Arya ng kontrata sa Aorai. Kung hindi niya nakita si Arya ngayon, hindi niya iisipin na ganoon pala katawa ang sinabi ni Maria. Kung isasaalang-alang ang mukha ni Melinda at ng Aorai at dahil may iba pang tao, ngumiti lang si Director Hall at hindi pinansin si Maria. Nilibot niya ang mga ito. Bumuntong hininga si Maria at buong pagmamalaki, tingnan mo, sumasang-ayon din si Director Hall sa aking opinyon. Arya, paano kung kilala mo ang mga tao ng Dahua? Hindi ka pinirmahan ng Dahua. Maaga o huli, tuluyan ka nang mawawala sa entertainment circle. Hindi alam ni Maria ang kwento sa loob. Habang siya ay nasisiyahan pa sa kanyang sarili, isang bagyo ang malapit nang dumating. Pagka-uwi, nakita ni Arya na nakabalik na si Allen. Tumayo siya sa balcony at tumawag. Ayaw niyang istorbohin siya. Hinubad niya ang kanyang trench coat at naghanda na pumunta sa kusina para magluto. Gayunpaman, natagpuan niya na ang mesa ay puno na ng mga pagkaing na puno na gusto niya. Naamoy niya ang halimuyak ng mga pinggan. Gutom talaga siya ngayong araw. Kumain ka na. Lumapit si Allen at yumakap sa bewang niya mula sa likod. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat niya. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Naghanda lang ako. Salamat, tilabis na naantig si Arya sa kanyang puso. Ang pagiging layaw niya ay ang kanyang magandang kapalaran. Sino ang mag-aakala na ang Pangulo ng Dahua ay uwi at magiging isang maamo at makonsiderasyon na asawa? Siya ay talagang nakapulot ng isang kayamanan.
Sa maliwanag at magandang bilog na ito, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya na ipakita ang kanilang kagandahan at katayuan. Ngunit kapag isinara nila ang kanilang mga pinto ay nalaman ng kalahati sa kanila kung ano talaga ang hitsura ng taong ito. Tiningnan siya ni Arya ng buong pagmamahal, bagay sa kanya ang pagkain sa bibig nito. Gusto ko pang magdagdag ng isa pang mangkok ng kanin. Ngumiti nang mapaglaro si Arya. Sabi ni Allen, hindi ba dapat pangasiwaan ng mga artista ang kanilang figures? Kung tumanda ako at tumaba, magugustuhan mo pa rin ba ako? Ngumiti si Allen. Tatanda at mataba din ako. Buti naman at hindi mo ako inayawan. Umisi si Arya, kung gayon kailangan kong isaalang-alang gi. Pag-isipan mo. Kunwaring kinuha ni Allen ang bowl at chopsticks. Agad na umiling si Arya, hindi kita magugustuhan. Nagkatinginan silang dalawa at mumiti. Maya-maya, dahan-dahang sinabi ni Allen, I heard about shooting today. Naniniwala akong natanggap din ni Melinda ang balita. Anong balak mong gawin? Gusto ni Melinda na ipakita ko ang aking lakas at pagsisihan si Maria na pinalayas ako. Ginawa ko naman ang sinabi niya, pero parang mas lalo pang nagyayabang si Maria. Baka isipin niya na mabuli ako ng ibang artista. Ang resulta na ito ay nasa loob din ng mga inaasahan. Maghihirap lang siya sa hinaharap. Nagawa ni Melinda na pangunahan ang aura sa posisyon ngayon. Ang mga katulong ng kanyang kalaban ay maisariling paraan ng pamamahala. Naniniwala siyang malapit ng pagsisihan ni Maria ang ginawa niya ngayon. At saka, kilala mo ba itong bagong dating? Binuksan ni Allen ang phone niya. Ito ay isang entertainment report na ipinadala ni Martin. Ang unang larawan ay si Naomi. Napaka-eye-catching din ang title. Ang maliit na si Arya ay mabilis at mapaglaro. Ginampanan niya ang malaking pantasyang nobela na Heredity. Sikat na sikat ang online drama na ito. Parang gustong idiin ng Sonsand sa kanya. Bukod dito, ginamit ng Sonsand ang katanyagan ni Arya. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Allen. Pinag-iisipan niya kung pipilitin niya si Lincoln. Every year, maraming bagong dating na pumapasok sa entertainment circle. Ginagamit lang niya ang mga mapagkukunan na magagamit niya. Medyo kamukha ko siya, pero mas bata siya sa akin. Hindi siya kasing ganda mo. Kumunot ang noo ni Allen at niyakap pa siya ng mahigpit. Allen, alam kong mahal mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito isa puso. Kung hindi, matagal na akong galit hanggang kamatayan. At saka, pumirma na ako ng kontrata sa Auray. Mataas ang tingin sa akin ni Melinda. Sa hinaharap, magkakaroon ako ng manager at team. Ang ganitong uri ng balita ay bababa at bababa. Naniniwala tayong lahat na may kakayahan ang Auray na gawin ito. Tama ba? Masyado pang bata si Naomi. Hindi nararapat na makipag-away ako sa kanya. Masyado kang nag-iisip para sa iba. Ako ba? Napapikit si Arya at hinalikan ang mga labi nito. Hindi madaling ibuli ang asawa mo. It's just that she disdained to attack Naomi because of a name. May laro pa ring chess si Allen sa kanyang puso. Bagamat walang pakialam si Arya, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang hayaan ang mga tao ng Sonsand na gamitin ang kanyang katanyagan upang itulak ang mga bagong tao. Isa pa, hindi rin nakatiis ang mga fans na may gusto kay Arya. Kung papayagan sila ni Arya na umunlad sa aspetong ito, ito ay magiging isang nakatagong panganib sa hinaharap. Sinuportahan niya si Arya na pumirma ng kontrata kay Auray dahil nakita niyang may team si Auray para harapin ang mga bagay na ito. Gayunpaman, hindi siya ganap na hindi makikialam sa hinaharap. Ang kanyang babae ay hindi maaaring gamitin o saktan man lang. Walang inaasahan na ang patalastas na ito ay lalabas sa ginintuang oras sa susunod na araw at makaakit ng atensyon ng maraming tao. May mga insider pa nga na nagsiwalat ng interesanteng balita ng dalawang substitutes sa set. Iyon ang artista ng Dynasty, si Helen, ay umasa sa kanyang background upang agawin ang papel ni Arya. Gayunpaman, hindi siya sapat na malakas at napalitan muli. Ang kayabangan niya ay ginawa siyang biro. Nang may broadcast sa screen ang buong commercial, makikita ng lahat ang pambihirang lakas ni Arya. Hindi maihahambing sa kanya si Helen. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong episode habang nagpe-film. Naramdaman ni Maria na napakabilis na inilabas ang balita.
Siguradong may ginagawa si Arya sa likod niya. Nakakatawa talaga itong kaangasan niya. Siya ay naiinip na ipakita ang kanyang lakas. Ano ang gamit? Hindi tulad ng walang kumpanyang pumirma nito. Sumandal siya sa upuan at sinulyapan si Walter sa tabi niya. Bakit wala kang sinasabi? Sa tingin mo ba mali ang hula ko? Hindi ko alam kung paano lumabas ang balita. Hindi mo lang namalayan na hindi naman pala masama ang lakas ni Arya. Kahit na ang mga international film star ay maaaring hindi magawa ng maayos. Nagkataon lang iyon. Hindi kumbinsido si Maria at Mumuso. Huwag mong subukang maging matapang. Dapat kang magmadali at magsanay ng ilang mga bagong tao. Kailangan pa ni Ivy ng karanasan at hindi sapat ang lakas para makipaglaban kay Arya. Kung may bagong brokerage agency si Arya, hindi ka ba natatakot na maghiganti siya sa iyo? Mahirap gawing sikat ang isang tao sa bilog ng entertainment, ngunit mas madaling sugpuin ang isang tao kaysa sa inaakala. Naisip na ni Maria ang sinabi nito, ngunit nagawa na niya ang dapat niyang gawin at hindi na makabalik. Ipagpatuloy lang niya ang pakikipaglaban kay Arya. Kung hindi, kapag bumalik si Arya sa kanyang tuktok, gagawin niya. Nakita talaga ni Walter ang pananabik at pananabik sa kanyang mukha. Hindi na niya ito maintindihan at aalis na sana siya nang makita niya si Melinda na naglalakad kasama ang kanyang sekretarya. Nagmamadali niyang sinabi, Director Carter. Napangiti si Melinda. May meeting in 5 minutes. May i-announce ako. Lumapit si Maria at nakita si Melinda na nagdadala ng ilang tao sa meeting room. Ang isa sa mga figura ay napakapamilyar. Nang muli siyang tumingin kay Walter, ang pangit na ng ekspresyon nito. Anong mali? Parang nakita ko na si Justin. Inimbitahan talaga siyang bumalik ni Direk Carter. Nagulat at natulala si Maria. Impossible. Nagpunta siya sa ibang bansa para manirahan noon pa man. Bakit ngayon lang siya bumalik? Hindi ako magkakamali. Mabilis na sinundan ni Walter si Melinda at ang iba pa sa meeting room. Ano man ang gustong gawin ni Melinda ngayon, kailangan nilang tanggapin ito ng walang pasubali. Ito ay lingguhang pagpupulong lamang ng Aoray Company. Si Maria ang huling pumasok sa meeting room at nalaman niyang halos lahat ng senior management staff ay dumating, kasama na ang 2 direktor ng Board of Directors. Sa huli, napatingin siya sa gilid ni Melinda at nakita nga niya ang mukha na madalas lumitaw sa kanyang mga bangungot. Halos mawalan siya ng balanse. Sa kabutihang palad, hinila siya ni Walter pabalik sa oras. Umupo ka rito. Oh, okay. Umupo si Maria sa isang dizzy at hindi na naglakas loob na tumingala muli. Nararamdaman pa rin niya ang malamig at mapuot na tingin na dumapo sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, si Justin ang nangungunang manager sa bansa. Lahat ng artista at dance group na inilabas niya ay sisikat sa buong Asia o maging sa buong mundo. Dahil sa kanyang invincible performance, may mga reports at acclaims na kahit gaano ka-ordinaryo ang isang tao, basta nakilala nila si Justin, magiging top star sila. Gayunpaman, dahil sa ilang hindi kilalang relasyon na nakalantad, nahulog ang kanyang reputasyon. Ang babaeng artista, na nadawit, ay dumanas din ng depresyon at kalaunan ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kotse pababa sa bangin. Ang mga taong naglantad sa mga ito ay sina Maria at Walter. Sila ay bata pa at puno ng sigla sa oras na iyon at hindi inaasahan na magdulot ng kamatayan. Pagkaraan ng napakaraming taon, hindi nakalimutan ni Maria ang mensaheng natanggap niya sa kanyang telepono noong araw ng aksidente. Natatakot siya kay Justin at natatakot na babalik ito at maghiganti sa kanya anumang oras. Lahat, iisa lang ang dahilan ng pagpupulong na ito. Iyon ay para tanggapin si Justin sa bansa at maging punong tagapamahala ng kumpanya. Lahat, mangyaring tanggapin siya. Director Carter, bumalik lang ako para tingnan. Bahagyang tumingala si Justin kay Walter habang nagsasalita. Kusa siyang humiti at sinabing, maganda ang pag-unlad ng Aoray nitong mga taon. Kung sasali ako ngayon, malaki ang mangyayari. May tinuro siya at lumabas ng meeting room. Pinanood siya ni Melinda na umalis ngunit hindi siya nagalit. Mukhang inaasahan na niya ang magiging resulta nito. Ano man ang nangyari sa nakaraan, kailangan ng kumpanya na magtulungan ang lahat sa hinaharap. Ayokong makakita ng anumang panloob na alitan. Sana maintindihan niyo lahat. Director Carter.
Nakabawi si Maria mula sa kanyang pagkabigla at pagkabalisa. Naramdaman ni Walter na may kinalaman ang sinabi ni Melinda. Sa karagdagan, ang mga kondisyon ng dalawang bagong artist na nilagdaan ng Star Plan ay hindi masama, ngunit hindi sila sapat na kakaiba, kaya kailangan nating tumuon sa pagsasanay sa kanila. Director Carter, huwag mong sabihin gusto mong may isama si Justin. Tanong ni Walter. Umiling si Melinda. Hindi ko naman sinasadyang gawin yun. Ang mga artistang dinala ni Justin sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon ay pawang mga international superstar. Kung nagdala siya ng mga bagong tao, sayang ang talento. Dahil dito, hindi maintindihan ng mga tao. Nagkatinginan sina Maria at Walter at sabay na pinanatili ang kanilang katahimikan. Makalipas ang 10 minuto. Bumalik si Melinda sa kanyang opisina at nakita si Justin na nakaupo sa sofa at umiinom ng kape. Ibinaba niya ang mga dokumento at hinayaan ang sekretarya na umalis. Parang lumalala ang ugali ni Manager Palmer. Alam mo, ayaw ko silang makita. Ibinaba ni Justin ang kape at tumayo. Bumalik ako para sa kapakanan mo. Kahit nagalit ako sa kanila, hindi kita mahihirapan. Napakasarap ng kape. Aalis muna ako. Teka. I spent so much effort to invite you back. Hindi kasing simple ng pagtrato sa iyo ng kape. May bago akong artista dito na gustong imbitahan ka. Hindi ako tumatanggap ng mga bagong tao. Sorry kung naabala kita. Bahagyang kumunot ang noo ni Justin, ngunit nang makita ang larawang kinuha ni Melinda ay natigilan siya. Arya. Kilala mo siya? Napangiti si Melinda. O napansin mo rin siya dahil kapareho niya ng ugali si Rachel? Ayaw sagutin ni Justin ang tanong na ito. Ibinaba niya ang litrato at umatras ng kalahating hakbang na natiling tahimik. Hindi ka maaaring magpalipat-lipat sa labas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Alam kong hindi mo kayang bitawan ang bagay na iyon sa iyong puso, ngunit kailangang umasa ang mga tao. Naniniwala ako na si Arias ay isang artist na nagkakahalaga ng pag-aalaga. Inayos ko ang bagong product endorsement ng SNV para makipagkita sa kanilang presidente ng Asia Region bukas ng gabi. Ito ang una mong trabaho kay Arya. Sa palagay ko, hindi siya kasing husay ng sinasabi mo. Sinulyapan lang ni Justin ang litrato ni Arya at hindi ito isinasa puso. Tumalikod siya at umalis sa opisina ni Melinda, inilagay ang lahat sa likod niya. Hindi siya istriktong empleyado ng Aoray at walang balak na kunin ang sinumang babaeng artista. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagkaroon ng napakasamang epekto. Pagkaalis niya, kinontak ni Melinda si Arya. This manager is the best candidate I can find for you in the current position. Kung makukuha mo ang tulong niya, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa iyong kinabukasan. Walang gustong manatili sa iisang lugar magpakailanman. Umalis si Melinda sa bilog ng babaeng artista at mas naunawaan ang agarang pangangailangan ni Arya. Dapat niyang lampasan ang kanyang sariling mga limitasyon upang makamit ang higit na tagumpay. Si Justin ang pagkakataong iyon. Salamat, Direk Carter. Susubukan kong makisama sa kanya. Magalang na sagot ni Arya, ngunit sa totoo lang ay ayaw niyang manatili sa tabi niya ang isang taong masyadong mayabang. Kailangan niyang matulad kay Luna, isang tunay na kaibigan sa kanya. Matapos ipakilala ni Melinda si Justin, hindi siya masyadong interesado. Arya, alam ko ang iniisip mo. Ang iyong pagkatao ay palaging kalmado tulad ng tubig, ngunit ito ay tiyak na iyong kahinaan. Nanalo ka sa Golden Spear Movie Festival at mayroon ka na ngayong Aoray bilang ang iyong plataporma para sa iyong pagbabalik. Kailangan mo ng mas mataas na hakbang. Walang problema sa iyong lakas. Ang kailangan mo ay pagkakataon at kasikatan. Higit pa riyan ang iyong kakayahan. Maaari kang maging isang international na superstar, naiintindihan mo ba? Si Melinda ay hindi mahilig magsalita at gumawa ng mga bagay na walang kwenta. Nang marinig ang kanyang direktang opinyon, labis na naantig si Arya. Sa katunayan, wala siyang panahon para magtiis tulad ng mga batang aktor na iyon. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang pa. Naiintindihan ko, Director Carter. Pagkababa ng telepono, hindi mapakali ng matagal ang puso niya. Bilang isang artista, hindi siya mapakali. Lahat ng pinaplano ni Melinda para sa kanya ay pinangarap niya.
Gayunpaman, magsusumikap siya para sa layuning iyon hindi lamang para sa pagtayo ng mas mataas at pagkakatugma kay Allen. Lumapit si Allen mula sa likuran at niyakap siya. Ano iyon? Walang tinatago sa kanya si Arya. Sinabi niya sa kanya ang sinabi ni Melinda, ngunit nang marinig ni Allen ang pangalan ni Justin, malinaw na nagpakita ito ng pag-aalinlangan. Ano ito? Hindi ba magaling itong manager? Napatingin sa kanya si Arya na nagtataka. Hindi ilalagay ni Melinda ang isang taong walang kakayahan na nasa tabi niya. Hindi, ang taong ito ay medyo in terms of relationships between men and women. Nagpunta siya sa ibang bansa. Nagpatiwakal kasi ang isang babaeng artista, ang kanyang subordinate, dahil sa depression. Lovers daw sila. Ha? Umiti si Arya at ikinawit ang braso sa liig nito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ako ay isang babaeng may asawa. Ang ilan sa mga pampublikong opinyon ng mundo noon ay nagpasya na ang kalikasan ng isang tao ay talagang medyo nagmamadali. Gayunpaman, ang kakayahan ng isang manager ay direktang nakaapekto sa kinabukasan ng isang artista. Sa ilalim ng saligan na hindi niya maaaring pipirmahan si Arya sa dahwa at protektahan siya ng personal, kailangan niyang timbangin at isaalang-alang ang lahat ng tao sa paligid ni Arya. Ang Justin Palmer na ito ay medyo nag-aalala kay Allen. Niyakap niya si Arya at marahang idiniin ang baba sa liig nito. Naamoy niya ang halimuyak ng katawan nito at dahan-dahang sinabing, ayoko na ng palikuliko sa iyong landas. Iyon ay magpapakita sa akin na masyadong incompetent. Huwag kang mag-alala. Sa'yo na ako. Ako ay ganap sa iyo. Poprotektahan ko ang sarili ko para sa'yo. Pangako ko. Binalingan niya si Arya at hinalikan ang kanyang mga labi. Tinataka ng mga halik ang lahat ng kanyang matatamis na panunumpa. Kahit kailan, gagamitin nila ang kanilang mga aksyon para ipahayag ang kanilang katapatan at pagmamahal sa isa't isa. Hanggat sila ay magkasama, hindi sila magiging mga alon na hindi nila malalampasan. Hanggat magkahawak ang kamay nila, kahit na dumating man ang katapusan ng mundo, kakayanin nilang harapin ito ng mahinahon. Pag-uwi ni Justin, tulala siyang nakatitig sa ilang lumang litrato. Buong gabi siyang uminom at lasing sa putik. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa advertisement ni na Arya at Snow. Naging dahilan ito upang tumayo si Arya para sa kumpanya ng advertisement. Agad nilang tinawagan si Melinda at tinanong. Nasaan ang sinseridad ng Auray? Galit na galit ang ating Vice Presidente Peter sa bagay na ito. Mapapatatag lang muna ni Melinda ang advertising company. Matapos magpaliwanag ng paulit-ulit, desididong ibinaba ni Snow ang telepono at sinabing malulutas ito sa pamamagitan ng legal na paraan. Maya-maya pa, lumabas ang balita. Ang mga tao ng Sunsand ay mahigpit na hinawakan ang balita at sinabi pa na dahil si Arya ay kumikilos ng malaki at hindi tinatanggap ang pag-endorso ng Snow. Gagamitin ni Lincoln ang pangalan ni Little Arya upang ipaglaban ito at gagamit ng mas bata at mas nakaistilong paraan upang kumilos. Tiyak na magpapakinang ang tatak na ito sa hinaharap na merkado ng brilyante. Marami ring mga media outlet na nagulat na si Arya ay naglalagay sa ere at hinamak na makipagtulungan sa mga bagong tao. Ang kanyang karakter ay mababa. Ang isang malaking halaga ng mga negatibong balita ay kumalat sa internet at ganap na tinakpan ang kaluwalhatian ng pagbaril ni Arya ng public service advertisement noong nakaraang pagkakataon. Ang mga negatibong komento tungkol sa kanya ay dumaan din sa kanyang Weibo na parang tubig. Ang mga taga-Sunsand ay talagang gumamit ng gayong kasuklam-suklam na pandaraya para purihin si Naomi. Ang mga media na iyon ay dapat na kumuha ng pera mula kay Sunsand at sumulat ng peking balita upang baguhin ang direksyon ng opinyon ng publiko. Kung hindi, sinabi lang ng advertising agency na gagawa sila ng legal na paraan at hindi nila nilayon na ilabas ang balita. Ngayong nagiging out of control na ang sitwasyon, galit na din niya ni Melinda ang numero ni Justin, tapos ka na bang manggulo? Ang sitwasyon na pinaghirapan ni Arya na gawin ngayon, dahil hindi mo ito pinansin, lahat ng iyon ay napunta sa kanal. 5 taon ka nang nagtatago sa labas at hindi mo pa rin kayang harapin ang trabaho mo. Hindi ka makikipag-ugnayan sa babaeng artista sa buhay na ito. Kaya kong maghintay na magising ka. Pero inosente si Arya. Dapat mong ayusin ang bagay na ito kung hindi kita kikilalanin bilang isang matandang kaibigan.
Nang marinig ang sinabi ni Melinda, nagising si Justin mula sa kanyang kalasingan. Ibinaba niya ang telepono at agad na binuksan ang computer. Siguradong matatapos din ang sitwasyong idinulot niya. Matapos makita ng malinaw ang sitwasyon, napako ang mga mata ni Justin sa mga litrato ni Arya at Naomi. May mga media na ikinumpara ang kanilang pinakakatulad na mga larawan sa profile. Napaka-harsh ng kanilang mga salita, ibig sabihin ay bata pa si Naomi at masigla habang si Arya ay nasa nakaraan na. Ngumisi si Justin. Maraming tao sa mundo ang magkamukha. Sa pamamagitan ng makeup at micromodification na teknolohiya, maaari silang maging mas magkatulad. Gayunpaman, ang mga mata at ugali ng mga tao ay hindi maaaring tularan. Kung ano ang peke ay palaging peke. Pagkatapos magsigarilyo ng 2 sigarilyo sa silid, nagpasya siya at dinyal ang numero ni Arya. Arya, hello. Ako si Justin. Ang usapin kahapon. Alam kong ayaw mong maging manager ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito inaabangan. Mangyaring ipaliwanag ng malinaw kay Director Carter. I also hope that she can assign another manager for me. Pag-uusapan ko ang tungkol sa endorsement ulit ni Snow in Way. Hindi mo kailangang makialam. Pagkasabi nito ay hindi na binigyan ni Arya ng pagkakataon si Justin na magpaliwanag at diretsong ibinaba ang telepono. Kaya ito ang taong nagustuhan ni Melinda. Talagang napaka-espesyal noon. Nag-isip sandali si Justin, binuksan ang bintana at lumabas ng apartment. Mukhang magiging abala siya sa hinaharap, talagang nag-aalala si Arya sa pag-endorso ni Snow. Sa isang banda, ito ang unang endorsement na pinirmahan ni Melinda para sa kanya. Sa kabilang banda, bilang isang pamilya ng alahas, maraming beses nang nakipagtulungan ang Morrison family kay Snow. Ayaw niyang magdala ng masamang impluensya sa kanyang pamilya dahil sa kanyang relasyon. Sa kabilang banda, si Naomi ay nagpapakatatag. Kaya niyang tiisin ang paggamit ng katanyagan ni Arya ng 2 beses sa isang pagkakataon. Ngunit nakikita niya na ang hype sa pagkakataong ito ay napakaseryoso. Kasama na ang pag-iyak ni Naomi sa harap ng kamera, wala na talaga siyang pasensya. Ang Sunsand ay nagbigay lamang ng ilang direksyon para sa opinyon ng publiko. Sa ilang araw, ito ay matunaw ng bagong balita. Ang pagkakaroon ni Naomi ay isang katalista. Hanggat nasa entertainment industry siya, palagi niyang pinupukaw ang paksang ito. Ayaw ni Arya na maapektuhan ang kanyang karera, kasunod ng mga nakakasilaw na paksa. Ang opisina ng Pangulo ng Dahua ay agad na nag-organisa ng impormasyon tungkol sa insidenteng ito. Matapos ipadala ni Martin ang impormasyon sa opisina ni Allen, naghintay siya sa gilid para sa isang order. Hindi pinabayaan ni Allen ang bagay ni Arya. Nagmamadali na sila. Tiningnan ni Allen ang mga media outlet na nasuhulan ni Sunsand at ang mga headline ng press release. Bahagyang sumimangot ang gwapo niyang kilay. Lahat sila ay pinagbawalan. Sa madaling sabi, ang pagganap ng mga media outlet na ito sa ikalawang kalahati ng taon ay babagsak. Babagsak din ang kanilang shares. Malamang mawawala na sila sa entertainment industry gig next year. Ito ay resulta ng paghipo sa kanyang asawa. Then Sunsand, tanong ni Martin sa mahinang boses. Ang Sunsand ay isang carrier lamang. Ang pinakamahalaga ay si Naomi mismo. May bakas ng lamig sa malalalim niyang mata. Nagkasundo sila ni Arya sa puntong ito. Kahit na ang Dahua ay sumulong upang salungatin ang Sunsand, ito ay walang silbi. Gusto ko lahat ng background information ni Naomi. Imposible para sa isang may kakayahang bagong artista na hindi mag-iwan ng anumang mga bakas. Dapat ay mayroong isang bagay na gustong takpan ng Sunsand, ngunit hindi kayang takpan. CJ, sir. Ayoko nang makakita ng anumang balita tungkol sa bagay na ito muli. Malamig na sabi ni Allen. Gagawin ko kaagad. Umalis si Martin sa opisina ni Allen pagkatapos sabihin iyon. Hindi siya naglakas loob na magtagal sa opisina dahil masyadong nakakatakot ang ekspresyon ni Allen. Pakiramdam niya ay masusuffocate siya. Nais ni Naomi na maging pula. Walang problema. Ngunit hindi siya dapat umasa sa katanyagan ni Arya para mag-debut at patuloy na maubos ang kasikatan ni Arya. Hindi man lang alam ng tangang babaeng iyon kung sino ang naprovoke niya. Kahit sino ang gusto niyang sirain, hindi niya dapat ginalaw si Arya.
Dahil si Arya ang nag-iisang asawa ng si Ese ng Dahua Entertainment. Just with her scheming, siguradong hindi siya hahayaan ni Allen na manatili sa entertainment circle. Hindi biro ang desisyon ni Arya na tubusin ang endorsement ni Snow. Hiniling niya kay Luna na makipag-ugnayan sa kabilang partido, umaasang mabigyan siya ng pagkakataong tubusin ito. Ngunit tumawag siya ng ilang beses at direktang tinanggihan. Walang pagpipilian si Arya, kundi ang personal na pumunta sa punong tanggapan ni Snow para maghintay. Sa simula, malamig ang pakikitungo sa kanya ng sekretarya at binuhusan siya ng tubig na yelo. Medyo walang magawa si Luna at gustong ituloy si Arya para makabalik. Ngunit mariing tinanggihan ni Arya ang kanyang mabuting hangarin, kahit sino pa ang dahilan ng usaping ito, ang resulta ay ako ang sanhi. Hindi ko hahayaang hindi nila ako maintindihan. Dahil sa pagpupumilit ni Arya, sa wakas ay pumayag ang Deputy General Manager ng North Asia Region na si Peter na makipagkita sa kanya. Ngunit mayroon lamang siyang 15 minuto. Ang tagpuan ay papunta pa rin ni Peter sa airport. Mr. Peter, salamat sa pagpayag mong makilala ako. Pumasok si Arya sa kotse at hindi nagpakita ng anumang senyales ng reklamo. Nagkusa siyang iunat ang kanyang kamay at kausapin si Peter sa matatas na Italyano. Laking gulat ni Peter. Alam mo bang Italyano ako? Nagtrabaho siya sa Asia sa buong taon at karaniwang gumagamit ng Ingles. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Arya na siya ay Italyano. Naantig siya sa sinabi nito at nagsimulang makinig ng mabuti sa paliwanag nito. Mula umpisa hanggang wakas, walang binanggit si Arya tungkol kay Justin. Noong bata pa ako, pinangarap ko na magkaroon ako ng bagong accessory. Kung ako ang magiging tagapagsalita mo, matatawa ako kahit sa panaginip ko. Handa akong tanggapin ang lahat ng responsibilidad para sa pagkakamaling ito, ngunit mangyaring maniwala sa aking katapatan. Very helpless din ako sa mga chismis sa labas. Sana ay hindi ito makakaapekto ng husto sa iyong kumpanya. Mangyaring maniwala sa aking propesyonal na kakayahan at huwag maniwala sa anumang mga chismis. Upang ipakita ang aking sinseridad, espesyal akong nagdala ng isang maliit na regalo. Mangyaring tanggapin ito. Regalo? Kinuha ni Peter ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay. Nang buksan niya ito, nakita niya na ito ay isang napakagandang tea-clip. Ang dahilan kung bakit hindi makatingin ang mga tao sa malayo ay hindi lamang ang proseso ng pag-ukit ng platinum, kundi pati na rin ang 3 maliliit na sapiro na nakalagay dito. Ito ang Twilight Capital. Tumango si Arya at ngumiti. Ito ang nakolekta ko sa isang gem exhibition sa ibang bansa maraming taon na ang nakalilipas. Ang presyo ay hindi mahal, ngunit sa mga nakaraang taon ang gradong ito ng mga sapiro ay napakabihira. Naniniwala ako na ang taong naghihintay sa hiyas na ito sa loob ng maraming taon ay si Mr. Peter. Miss Morrison, alam na alam mo ang mga hiyas. Ang mga gemstones ay halos kapareho ng mga babaeng bituin sa bilog ng entertainment. Nakakasilaw ang mga ito, ngunit siya ay sadyang huminto at umalis ng ilang silid para sa negosasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta upang makita si Peter ay upang tubusin ang pag-endorso na ito. Ang isa ay upang linawin na hindi niya nais na ibukod si Naomi. Hindi worth it si Naomi para gawin niya iyon. Pinahahalagahan ni Pedro ang munting regalong ito. Inutusan niya ang driver na tumalikod at magpalit ng tiket. Nakahinga ng maluwag si Arya. Tama ang taya niya. Si Naomi at ang Sunsand ay kailangang magdusa ng kaunti bago nila ito wakasan. Maraming salamat. Si Arya ay nakikipag-usap pa rin kay Peter sa wikang Italyano. Hindi, Miss Morrison, gusto kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagpunta mo sa akin. Kung nami-miss ka namin bilang tagapagsalita, ito ay isang malaking kawalan. Napakadaling makahanap ng isang mature at magandang babaeng artista, ngunit hindi gaanong tao ang tulad ni Arya na mataas ang I at I. Ginamit ng Sunsand ang bagyong ito upang maglabas ng malaking bilang ng mga draft ng balita na hindi kapaki-pakinabang kay Arya, ngunit sa ilalim ng gayong mga pangyayari, hindi siya nagmamadali. Ang ganitong uri ng pagpaparaya ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Naisip niya na ang karakter ni Arya at kung ano ang nais ipahayag ni Snow sa mga nakaraang taon ay eksaktong pareho. Siya ang pinakaangkop na tagapagsalita.
Sa tingin ko dapat akong magbalik ng regalo sa iyo upang ipakita ang aking sinseridad. Alam ni Peter na tatanggi si Arya. Gumawa siya ng isang maghintay sandali at agad na kumuha ng isang tao upang ihanda ang pinakabagong kwintas na diamante. Ang buong kwintas ay binubuo ng purong pilak na kadena at isang pink na brilyante sa gitna. Mukha itong simple, ngunit ito ang bago para sa kasalukuyang season. Ang pinaka-namumukod tanging bahagi ay ang pagputol ng brilyante at ang kahulugan ay malalim. Tinatawag itong Heart of the Tales. Ibig sabihin ay kaluluwa ng langit. Gusto kong ibigay ito kay Miss Naomi sa pangalan mo. Mr. Peter, hindi ko talaga matatanggap. Ito ay mahalaga din. Ang maliit na regalo na ibinigay mo sa akin ay napakahalaga din. Ang mahal ay ang puso ng isang tao, hindi ang presyo ng isang bagay. At saka, dahil nangyari ang bagay na ito hanggang ngayon, nararamdaman ko rin na mayroon kaming tiyak na responsibilidad. Dahil ikaw na ang aming tagapagsalita, magiging kapaki-pakinabang para sa lahat na ayusin ang usaping ito sa lalong madaling panahon. Salamat! Ginamit niya ang kanyang sinseridad para ilipat si Peter. Ang kanyang maamong ugali ay nagdagdag din ng maraming puntos sa kanya. Kung hindi nagpumilit si Arya, hindi na niya muling makukuha ang endorsement. Para sa mga negosyante, ang pinakamagandang resulta ay win-win situation. Hindi tinulungan ni Peter si Arya na lutasin ang kanyang relasyon sa Sunsand ng walang bayad. Bagamat mahalaga ang brilyante na kwintas na ibinigay niya, ito ay isang bagong produkto lamang para sa panahon. Ang maliit na regalo ni Arya ay hindi sinasadyang nalutas ang isang malaking problema para sa kanya. Ipinaalam din nito sa kanya ang isang bagong partner, ang Morrison family. Para kay Arya, kung pinanghahawakan pa rin ng Sunsand ang bagay na ito, o gustong gamitin ang regalong iyon para lumikha ng kaguluhan, hindi ito makakaasa kay Arya. Hindi sila magiging tanga para manggulo kay Snow. Kapag nasabi na ang usapin, hindi na madaling makakatanggap si Naomi ng mga endorsement sa hinaharap. Nakita ni Arya na ang regalo ay inilabas ng sekretarya ni Peter. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awa sa kanyang puso. Kapag naipadala na ang regalong ito ay katumbas ng pagtatanim ng bomba sa ilalim ng paa ni Naomi. Hanggat pinindot ni Arya ang switch, everything would be ever. Marami kaming pag-uusapan ni Miss Morrison. Kung ayaw mo, gusto kitang imbitahan sa hapunan. Masigasig na mungkahi ni Peter. Medyo nahiya si Arya at tumanggi, gusto rin kitang makausap saglit. Kaya lang may appointment ako mamayang gabi. Maraming manliligaw para sa isang babaeng bituin na kasing silaw ni Miss Morrison. Umiti si Peter at pinaalis si Arya. May asawa na ako. Walang planong tumakas si Arya. Napakasaya niya. Siyempre gusto niyang matanggap ang blessings ng lahat. Hindi tulad ng ibang mga babaeng artista na nagsisikap na itago ang kanilang relasyon at magkaroon ng dobleng buhay. Kakaunti ang mga tao tulad ni Arya na maaaring magsalita ng tapat tungkol sa kanilang relasyon. Sa ilang sandali, mas nakaramdam si Peter ng paghanga sa kanya. Maganda ang mata ng Aoray. Napaka-charming mong tao. Kahit hindi ka mag-artista, magiging outstanding ka pa rin. Napangiti si Arya. Bagaman napaka-komplikado ng industriyang ito, marami akong natutunan. Magkita ulit tayo next time. Pinanood siya ni Peter na umalis at sumakay sa isang napakagarang sasakyan. Vice President, na ipadala na ang kontrata kay Aoray. Tumango si Peter bilang kasiyahan at sinabing may makahulugang ngiti. Mabebenta ng napakahusay ang mga bagong produkto ngayong season. Mahigit 10 minutong umandar ang sasakyan. Napasandal si Arya sa sasakyan at nakaramdam ng antok. Pumasok siya sa entertainment circle dahil nagustuhan niya ang trabahong ito. Hindi niya inaasahan na ang lahat sa bilog na ito ay magiging napaka-agresibo. Siya lang ang nakakaalam kung gaano siya kawalang tulong sa hakbang na ito. Sa kabutihang palad, sa piling ni Allen, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan at takot. Inihinto ng driver ang sasakyan. Ma'am, nandito na po tayo. Umiti si Arya at tumango. Akmang lalabas na siya ng sasakyan ay bumukas ang pinto. Nagulat siya at nakita niya ang malalalim na mata ng lalaki. Bakit ikaw, Lee? Bigla na lang siyang sumulpot. Miss na kita. Kailangan kitang makita agad. Umiti si Allen at inabot ang kamay para alalayan siyang makalabas ng sasakyan. Ito ang kahinahunan na pinangarap ng maraming kababaihan.
Umiti ng malumanay si Arya at inilagay ang kamay sa kamay niya. She pouted and said, "The more get along with you, the more realize na minsan talaga meron tayong tacit understanding. Ngayon lang ako medyo napagod at iniisip na kung pwede ka sa tabi ko, ang sarap." Pagkatapos ay tumingala ako at lumitaw ka. Pagkasabi nito ni Arya, parang kumikinang ang mga mata niya na parang starlight. Ang tasit na pag-unawa na ito ang nagpakilo sa kanya. Hinawakan ni Allen ng mahigpit ang kanyang kamay, marahil ito ay dahil sa koneksyon sa pagitan ng puso at ng puso. Hinawakan siya nito sa gilid at sabay silang pumasok sa villa. Sa panahong ito ay hindi nagtanong si Allen tungkol sa pag-endorso at si Arya ay wala ring sinabi. Hindi sa wala silang pakialam sa bagay na ito, ngunit ayaw nilang maapektuhan ng mga kaguluhan sa trabaho ang kapaligiran ng pagiging nag-iisa. Sa loob ng isang oras na kainan, napakabagal nilang kumain at masayang nagkukwentuhan. Sa madaling salita, ang lahat ng mga paksa ay walang kinalaman sa industriya ng entertainment. Ang pambihirang katahimikan na ito ay nagpapahinga kay Arya. Ang antok at pagod na iyon, matagal na niyang nakalimutan kung saan nanggaling. Tapos ka na bang magsalita? Gusto mo ng isa pang mangkok ng sopas? Marahang inabutan siya ni Allen ng tissue. Umiling si Arya at nakangiting pinunasan ang bibig. Tapos, isa rin akong artista na kailangang i-manage ang kanyang figure. Si Allen ang labis na nag-spoil sa kanya. Hindi ka mataba ngayon. Kailangan mong maging mas mataba nang hindi bababa sa 20 katis para pumayat. Seryosong pagkalkula ni Allen, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Gayunpaman, hindi ako papayag na pumayat ka kahit gaano pa karami ang isuot mo." Ayaw ni Arya na maging artista na kailangang maakit ang atensyon ng publiko sa kanyang hitsura at figura. Hanggat siya ay malusog at masaya, iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Mumiti si Arya at sumandal sa balikat, dahan-dahang ikinuwento ang nangyari ngayon. "Hindi ko kayang makita siyang ganito." Nagpatuloy siya. "Kung tutuusin, napakabata pa niya. Baka ginamit lang siya." Siya ang nagpasimuno ng draft at sumali sa Brilliant. Pumunta si Lincoln sa Brilliant para imbitahan ka, at siya ang nagpahinto ng sasakyan niya. Patuloy ni Allen, lahat ng ito ay kanyang sariling ginagawa. Dapat siyang maging responsable sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang edad ay hindi maaaring gamitin bilang isang kalasag para sa kanya. Inalalayan ni Arya ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. "Ganyan kasi yun. Siguro sobrang tagal ko na sa circle na ito at medyo sentimental ako. Hindi seryoso ang lesson mo. Kung ibang artista, matagal na siyang naban." Hinaplos ni Allen ang kanyang mahabang buhok, "Tara na sa kwarto." Magili na salita ni Allen ang gumising sa ngiti sa mukha ni Arya. Ngumiti siya ng matamis, "Okay." Ang Sonsand ay nagpatuloy sa pagtataguyod kay Naomi at isinulat ang buong bagay sa isang nakalilitong paraan. Ipinahiwatig pa nila na inimbitahan din ni Snow si Naomi at gusto niyang maging tagapagsalita nila. Gayunpaman, hinamak ni Arya na makasama si Naomi sa parehong entablado, kaya naman nangyari ang mga sumunod na pangyayari. Ang mga grupo ng tagahanga ni Naomi ay naglabas ng maikling video na tumagal ng 12 segundo. Umiiyak at humihingi ng tawad si Naomi sa harap ng kamera. Wala raw siyang kakayahan at pinag-iisipan niyang magpahinga at umalis sa entertainment industry. Lahat ng kanyang mga tagahanga ay konektado sa bagay na ito kay Arya. Tumakbo silang lahat sa Weibo ni Arya at pinagalitan siya. Nag-post pa sila sa internet at sinabihan si Arya na umalis na sa entertainment industry. Siyempre, hindi ito matitiis ng mga tagahanga ni Arya. Nagsimula na silang magmura sa internet. Nang matanggap ng manager ni Naomi na si Clay ang regalo, laking gulat niya. Nang marinig iyon ni Naomi, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa napakagandang kahon na mukhang napakamahal. "Hayaan mo akong tingnan." Kinuha niya ito at binuksan. Natigilan siya. "Napakaganda nito." Kumunot ang noo ni Clay, mukhang pinaghandaan ka ni Arya ng masinsinan. Gusto niyang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban. "Dapat ba akong pumunta sa kumpanya at sabihin sa kanila na huwag mag-aksaya ng oras sa bagay na ito?" Marahil ay hindi nais ni Arya na gumawa ng malaking deal tungkol sa bagay na ito. Sa pag-iisip nito, maaaring binabalaan niya sila na huwag gumawa ng anumang katangahan. Agad namang umisi si Naomi. "Bakit parang walang karanasan ka?
Nakuha muli ni Arya ang pag-endorso at gusto niyang gamitin ang maliit na pabor na ito para makabawi sa akin. Originally, nagkaroon din ako ng chance na makuha ang endorsement ng Snow. Si Arya ang pumipigil sa akin. Hindi naman siya magagalit na ginamit ko ang fame niya para mag-debut, pero kamukha ko siya. Kasalanan ko bang mas bata ako sa kanya ng ilang taon? Kung ang taong unang nag-debut ay ako, ang taong tumawag kay Little Naomi ay siya. Ang mga salitang ito ay natigilan kay Clay. Pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang pagpupulot ni Naomi sa mamahaling diamond necklace sa makeup table. Hinila niya ito ng malakas at naputol ang buong kadena. Pagkatapos, inihagis niya ito at kumuha ng isang taong magpiprint ng blank white sa kanya at isama ito sa kahon. Tingnan mo, ito ang ibinigay sa akin ni Arya. Natigilan si Clay. Hindi niya inaasahan na may ganoong pakana si Naomi sa murang edad. Naipakita na ni Arya ang kanyang sinseridad. Bagamat wala siyang brokerage agency ngayon, siya ang tanging tagapagsalita sa rehiyon ng Asia ng Denzi. Nakuha niya ulit ang endorsement ni Snow. Makikitang makapangyarihan siya. Dahil ayaw niyang makipagtalo sa amin, it will just treat us a hype. Kalimutan mo na. Bakit ko tatanggapin ang kanyang mabuting kalooban? Kung natatakot ka, umalis ka na. Kukunin ko ang presidente na palitan ka ng bagong manager. Mayabang na sabi ni Naomi at sinulyapan ng masama si Clay. Napakahiya mo. Hindi ka angkop na mapabilang sa entertainment circle. Okay. Pagkatapos ay pumunta at hayaan ang Pangulo. Umiling si Clay at lumabas ng lounge ni Naomi. Kaya niyang mag-isip ng paraan para siraan ang iba. Sa hinaharap, kapag siya ay lumaki, siya ay magiging isang nakakatakot na tao. Ang kanyang pag-alis ay hindi nagpaisip kay Naomi na huminto. Buo ang kanyang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagkatalo, kay Arya magkakaroon siya ng pagkakataong tumayo. Isa pa, napakaraming fans ang sumusuporta sa kanya ngayon. Habang umiiyak siya, may tatayo at papagalitan si Arya para sa kanya. Bakit siya titigil? Tinawag niya ang kanyang katulong at itinuro sa kanya ang kanyang bagay. Kumuha ng larawan at i-post ito online nang hindi nagpapakilala. Ito ang katibayan na binubuli ni Arya ang isang bagong dating. Nang marinig ito ng assistant, mukhang problemado siya. Naomi, hindi ito masyadong maganda. Pinadalhan kami ni Arya ng bagong modelo mula kay Snow. Ganun ba? Pero nakikita ko lang ang mga bagay na ito. Mumisi si Naomi at nagpatuloy sa pagpili ng mga damit. Ayaw mawala ng trabaho ang katulong kaya kagatin lang niya ang bala at gawin ito. Gusto ni Naomi na maubos ang kasikatan ni Arya. Gusto niyang maniwala ang lahat na nagsiselo si Arya sa kanya. Siya ay isang bagong dating, bata at walang karanasan. Madaling magpanggap na mahina sa harap ng labas ng mundo. Naturally, ang labas ng mundo ay makakatulong sa kanya. Pagkatapos, nagpadala siya ng ilang larawan ng kanyang red eye socket sa grupo ng kanyang mga tagahanga na nagdulot ng bagyo. Ang pasabog na balitang ito ay agad na nagpasiklab sa atensyon ng mga netizens. Noong gabing iyon, direktang tumalon siya sa unang lugar sa listahan ng hot search. Si Arya ay orihinal na nanonood pa rin ang palabas ng produkto ni Snow. Upang ganap na makumpleto ang trabaho sa pag-endorso sa pagkakataong ito, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Si Melinda iyon. Napakagabi na. Dapat mayroong isang bagay na napakahalaga. Bahagyang kumunot ang noo ni Allen. Bigla siyang nagkaroon ng premonition at subconsciously binuksan ang webpage. Kinuha ito ni Arya. Director Carter. Arya, nakita mo na ba ang balita? Ang Sonsand, hindi, naglalaro na naman si Naomi. Sinabi niya na nagpadala ka sa kanya ng mga itim at puti na larawan. Hiniling ko na sa Public Relations Department na hawakan ito. Napatingin si Arya kay Allen. Tumango si Allen. Napaka-eye-catching ng title sa computer screen. Sa ibaba ay isang stream ng mga pasaway, sinabi Arya bullied newbies at walang hiya. Sinabi pa nila na siya ay peking white lotus flower na naiinggit sa iba. Agad na nagdesisyon si Arya. Nawala ang huling pag-aalinlangan niya kay Naomi. Dahil gusto niyang itulak ang digmaan sa hakbang na ito, kailangan niyang maging handa na pasanin ang responsibilidad. Agad siyang sumagot. Director Carter, nakita ko ang balita. Sa tingin ko,
Kahit nagagamitin ng Sonsan ang iyong pangalan para gumawa ng press release, sa karamihan ay isasama nila ang iyong hindi opisyal na mapa kasama ng kanyang pinong mapa. O babanggitin nila ang iyong balita at pilit na idaragdag ang kanyang pangalan. Sa karamihan, ito ay ituring na isang kompetisyon sa negosyo, ngunit ang ganitong uri ng bagay na nagmula sa wala ay hindi dapat gawin. Maging si Melinda ay naghinala na si Naomi ang nagdulot ng gulo. Pero makikipag-negotiate din ako kay Sonsan. Kung kinakailangan, gagawa ako ng legal na paraan. Parang maliit na bagay lang, pero kung pinaghihinalaan ang karakter ng isang aktor, maaapektuhan ang magiging performance at script niya. Ayaw ni Melinda na mangyari kay Arya ang ganoong bagay. Sa palagay ko kung ako mismo ang hahawak sa bagay na ito, hindi natin kailangang makipag-ugnayan sa Sonsan sa ngayon, mahinahong sabi ni Arya. Biglang na-curious si Melinda kung anong paraan ang gagamitin ni Arya para malutas ang bagay na ito. Agad siyang humiti dahil ito ang iyong ideya, nirerespeto kita. Kung hindi mo malutas ito, kikilos ako. Kung ang mga artista ng Aoray ay sinisiraan ng ganito at hindi niya pinansin, hindi siya ang ese. Ese? Ng Aoray. Kaya ko na. Hindi ngayon ang oras para ihayag ang relasyon nila ni Aoray. Hindi sulit na sirain ang buong plano para sa hype ni Naomi. Inaasahan ko ang iyong counterattack. Isa the way, kinontak ka ba ni Justin? Feeling ko hindi masyadong kompatible ang magnetic field ko sa kanya. Kung pipilitin ko siyang maging manager, hindi ako magiging mabuti para sa aming dalawa. Director Carter, kalimutan na natin ang bagay na ito. Hindi ito gustong itago ni Arya. Anyway, totoo naman ang sinabi niya. Dahil tinanggihan din ni Justin ang pagiging manager niya, mas mabuting huwag na lang magtulungan. Mas mabuting iwasan ang anumang gulo sa hinaharap na hindi maipaliwanag. Nang sabihin ito ni Arya, maibaba na lang ni Melinda ang telepono. Ibinaba ni Arya ang kanyang phone at tiningnan ang napakagandang supermodel sa screen na may kasamang snow accessory. Ito ay isang internasyonal na nangungunang kumpanya ng brilyante. Ang regalong iyon ay ipinadala ng mga taong Snow sa kanyang pangalan. Humihingi ng gulo si Naomi. Online, may mga dumaan at fans na nakaramdam na nakakaawa si Naomi. At such a young age, she was quite capable but because she looked like Arya, she was suspected to hype up and lost her chance to endorse. Bilang karagdagan sa mayamang kahulugan ng regalo, ang lahat ng mga spearhead ay nakadirekta kay Arya. Isang pangungusap lamang ang ginamit ni Arya bilang tugon. Kinabukasan, nag-upload si Arya ng post sa Weibo. Talaga, hiniling ko kay Snow na magpadala ng regalo kay Naomi. Pagkatapos nito, wala nang mga paggalaw at mga larawan. Pakiramdam ng mga netizen ay nabaliw na si Arya. Talagang hayagang inamin niya ito. Inamin na lang niya ang kanyang masamang hangarin. Paano naging karapat-dapat ang ganitong uri ng tao na lumabas sa screen? Mas lalong hindi napigilan ang mga nang-aaway sa kanya. Para bang nahawakan nila ang isang matatag na kahinaan at ang bawat pangungusap ay mas malupit kaysa sa huli. Naramdaman ng lahat na nabaliw na si Arya. Masyado lang siyang mayabang. Maging ang mga tao ng Aoray at Sonsan ay hindi maintindihan kung bakit ginawa ito ni Arya. Ang tanging tumabi sa kanya at nagtiwala sa kanya ay si Allen. Nalaman mo na ba ang tungkol sa impormasyon ni Naomi? Nandito na lahat. Ibinaba ni Martin ang folder. Medyo nag-alinlangan siya. Sir, ginawa ba ito ni Madam D? Ano ito? Binuksan ni Allen ang folder na puno ng impormasyon ni Naomi. May sarili siyang paraan. Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Naomi, pero ayoko nang maulit pa ito. Gusto niyang sipain ito ng tuluyan. Hindi niya matitiis na may nagtrato kay Arya ng ganito. Gusto niyang lumaban. Sasamahan niya ito mula sa likuran. Tungkol naman kay Naomi, hindi na niya ito papayagang lumabas muli sa entertainment circle. Ang pagkakasala sa kanyang babae ay dapat nalampas sa pagtubos. Bagaman hindi inutusan ng nakatataas na echelo ng Sonsan si Naomi na gawin ito, kumalat na ang balita. Sumagot din si Arya na talagang binigyan niya si Naomi ng regalo, kaya sumabay si Sonsan sa agos at bukas palad na sasabihin na hanggat maaaring humingi ng tawad si Arya, patatawarin nila siya sa kanyang nagawa. Isang mapagparaya na aksyon. Naakit ang buntong hininga ng maraming netizens. Mas dumami pa ang mga nagpapagalit kay Arya.
Ang mga tagahanga na orihinal na sumuporta kay Arya ay labis na nalungkot. Nadama nila na kung ang sitwasyon ay patuloy na umunlad dulad nito, ang kasikatan na naipon ni Arya nang may matinding kahirapan ay babalik sa orihinal nitong posisyon. Tulad ng lahat ng mga netizens ay determinado, ang Snow Asia Region Press Conference ay malapit na. Upang matagumpay na mailabas ang bagong produkto, nagsagawa sila ng isang press conference ng maaga. Ang lahat ng mga mamamahayag ay nagtanong tungkol sa bagay na ito. Ang taong nagkataon na namamahala sa kaganapan ay si Special Assistant Chen na nadot ni Arya noong isang araw. Maaari ko bang itanong kung orihinal na binalak ni Snow na pirmahan lamang si Arya bilang isang tagapagsalita? Binigyan niya si Naomi ng ganoong regalo at ang kanyang pagkatao ay mahirap. Plano mo pa bang gamitin siya bilang tagapagsalita? Umubo si Special Assistant Chen at pinindot ang switch ng mikropono. Bakit ito lang ang inaalala mo? Agad namang nagtanong ang mga reporter, plano ba ni Snow na takpan ang mga ginawa ni Arya? Masasabi ko lang na may ganitong husay ang isang baguhan na kakapasok lang sa entertainment industry. Sobrang nakakatakot. Ang mga salita ni Special Assistant Chen ay nag-apoy sa curiosity ng mga reporter. Nagtaas silang lahat ng microphones at hinabol siya. Una sa lahat, ako ang namamahala sa pakikipag-ugnayan kay Arya noong araw na iyon. Bilang miyembro ng Underworld, wala akong planong pumirma sa 2 kontrata ng tagapagsalita. Si Arya ang tanging tagapagsalita na inihahanda naming pirmahan ngayong quarter. After that, nag-hesitate kami sa pagkakamali ng staff. Na-miss ni Arya ang oras ng pagpupulong at personal na dumating para humingi ng tawad. Nakuha niya ang pangunawa ng lahat sa Snow. Kung ano ang nangyari after that, it is really unimaginable. Iyak nang iyak si Naomi sa video, kaya dinamayan siya ng netizens, pero ano ang iniiyakan niya? Ito ang orihinal nilang plano na pirmahan si Arya bilang tagapagsalita. Hindi nila maaaring hayaang makilahok si Naomi sa lahat ng gawain ni Arya, kaya kailangan niyang mamuhay ng may palayaw na Little Arya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakalungkot. Dahil ang pag-endorso sa pagkakataong ito ay walang kinalaman kay Naomi mismo, sa palagay ko ay hindi kailangang ipaliwanag ni Miss Arya ang anuman. Malinaw na ang sinabi niya. Pinatay ni Special Assistant Chen ang mikropono at nagpatuloy ang host sa pagho-host. Pinag-isipang mabuti ng mga mamamahayag ang mga sinabi ni Secretary Chen. Tila kailangang isaalang-alang ang mga sinabi ni Naomi. Hindi pa pala naisip ni Snow na pirmahan siya. Sinabi ng Sonsan na si Naomi ay itinulak ni Arya sa isang tabi, kaya walang paraan upang pag-usapan ito. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, kailangan pa ni Snow na ilabas ang kanyang huling trump card. Umupo si Peter sa kanyang opisina at tumingin sa mga balita sa internet. Gusto niyang maghintay ng kaunti pa. Gusto ni Naomi na gamitin si Arya para mapataas ang kanyang reputasyon. Ito ay walang kinalaman sa kanyang kumpanya. Ngunit ginamit lang niya ang tatak ng Snow para magkalat ng chismis. Ang kumpanya ay hindi maaaring pumikit dito. Higit pa rito, si Arya ay naging tagapagsalita na ni Snow. Siya ay nahulog sa isang bagyo at ang kumpanya ay natural na tutulungan siya. Kasabay nito, gagamitin din nila ang pagkakataong ito upang mapataas ang reputasyon ni Snow na pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos ng press conference sa pagkakataong ito, sabay na nagsalita sina Sonsan at Naomi na sinasabing ito ang paraan ni Arya at pinaikot niya ang itim at puti. Ginamit pa ni Sonsan ang opisyal na account para magsalita. Ang katotohanan ay ang katotohanan. Kahit ilang beses mong pagtakpan, gusto namin ang katotohanan. Ngunit hindi nila akalain na dahil nangahas si Snow na gawin iyon, magkakaroon ng sapat na ebidensya para ibagsak ang maliliit na pakana ni Naomi. Sa ilang sandali, maraming tao ang nagsimulang mausisa tungkol kay Snow. Mula sa isang tiyak na aspeto, pinataas nito ang reputasyon ng kumpanya at naging daan din para sa bagong press conference ng produkto. Nagkamali ang panig ng Sonsan. Ginamit talaga nila ang reputasyon ng buong kumpanya para samahan si Naomi na gawin ang ganitong bagay. Sa tingin ko siguro kinuha ni Snow ang pera ni Arya. Ano ang silbi ng pagtulong sa kanyang pangalan? Inamin pa niya na may binigay siya sa akin. Baka kaya pa niya ikot ang mga teble, pagmamalaki ni Naomi. Umiling si Clay. Hindi ganoon kadaling magtatapos ang eksenang ito.